Masaya at halos papunta na nga sa perpekto ang pamilya Salvador. Mayroon silang magaling magluto at sobrang mapagmahal na ina at sobrang sipag naman na panaderong ama at mga anak na gwapo, maganda, masasipag at matalino. Hindi sila masagana sa salapi na buhay, pero ang mahalaga, hindi sila nagugutom. Nabibili nila ang lahat ng kanilang pangangailangan at hindi naman sila kinakapos. 3 ang anak ni Sara at Edward. Sila Amara, Marvin at Manuel. Kahit magkakalapit lamang ang agwat ng mga edad nila, ay hindi sila kagaya ng karamihan na palaging magkaaway at hindi magkakasundo. Nagmamahalan lang silang lahat at walang problema. Hanggang sa nagsimula ng may indahing sakit ang kanilang ina. Nagpakita ito ng sintomas ng sakit sa puso at noong pinatingin sa doktor ay tama nga ang kanilang hinala. Nagkasunod-sunod ang mga karamdaman nito, dahilan para tumigil muna ito sa pagluluto at ipasara ang kanilang karinderyang talagang pinipilahan ng mga tao. Doon na sila nagkaroon ng mga problema. Hindi na rin sila kayang tustusan ng pagpapanadero ng kanilang ama dahil mas malaki ng hamak ang kita sa karinderya. Doon na sila nabahala. Bawat araw, palala ng palala ang kondisyon ng kanilang ina. Wala nang magawa si Edward kundi patulan ang alok ng mga barkada niya na magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang kanyang pamilya. Masakit na iwanan ang kanyang pamilya, pero mas mainam nang hindi mo na sila magkasama-sama kaysa naman mamatay silang lahat sa gutom. Iyakan ang naganap sa oras ng alis ni Edward. Sobrang sakit sa kanilang mawawalay ang isa sa kanilang pamilya dahil nasanay silang araw-araw nakikita at nagkakasabay kumain ang bawat isa. Nangako si Edward na sa oras na paggaling ni Sara ay babalik siya kaagad at muli niyang bubuksan ang bakery at ang karinderya. Sa mga lumipas na buwan ay maayos naman. Mas malaking pera ang pinapadala ng kanilang ama. Minsan, may mga gamit pa ang magkakapatid. Tuloy-tuloy naman ang pagpapagamot ng kanilang ina, pero hindi pa rin nawawala ang tamlay nito sa mga mata dahil sa pangungulila sa asawa. Hanggang sa dumating ang araw na hindi man lang tumawag o nag-text ang kanilang ama. Nasundan pa yon at umabot na ng 3 buwan na wala itong paramdam. Pero patuloy pa rin ang pagdating ng pera. Pero kalahati na lang kaysa sa dati nitong pinapadala. Labis namang nag-aalala ang kanilang ina na kahit medyo nakaraos na sa sakit ay hindi naman mapakali. Hindi ito kumakain dahil sobrang nag-aalala sa kanyang asawa. Hanggang sa mahantong na nga ang lahat sa depresyon nang hindi man lang nalalaman ng magkakapatid dahil naging abala sila sa kanilang pag-aaral. Pagtatapos na ng eskwela, kaya bigayan na rin ng mga karangalan sa paaralan. Maraming nakuhang sertipiko at medalya ang magkakapatid, na talaga namang kinatuwa nila at nagpagalak sa kanilang ipakita yun sa kanilang ina. Pag-uwi nila ay nakita nila itong mahimbing na natutulog sa silid nito. Kaya napagdesisyonan nilang paglutuan ito ng sopas bilang merienda. Noong gigisingin nila, hindi ito gumagalaw kaya muli pa itong niyugyug ni Manuel. Pero hindi talaga. Hanggang sa nakita nila ang mukha noong namumutla
at matigas na. Sobrang lamig na din ang katawan nito at ng pulsuhan at dibdiban nila ay wala na silang maramdaman na pagtibok. Nagsiiyakan na sila noong lahat at mas kinasakit pa ay nakita nila ang isang bote ng gasolina na tila ininom ng kanilang ina. Noong dinala ito sa ospital, napag-alaman nilang nagpakamatay nga ang kanilang ina at ilang oras na rin itong patay nang makita nila. Hindi alam ng magkakapatid ang gagawin kung kani-kanino na sila humingi ng tulong para tawagan ang kanilang ama. Pero kahit isa sa mga ito ay bigong makausap ang kanilang ama, doon na nagsimulang magtanim ng galit sa kanilang ama ang magkakapatid. Tumayo na sila sa sarili nilang mga paa at inaasahan ang kani-kanilang sarili para mabuhay. Kinalimutan na nilang meron silang ama na kahit nagpabadala ito ng pera ay hindi na nila ginagalaw kahit isang sentimo. Isang umaga, pagkalipas ng maraming buwan, masayang kumakain ng agahan ang tatlo sa mesa nang bigla nilang nakita ang kanilang ama na pumasok sa loob ng pinto ng bahay nila. Marami yung dalang gamit pero hindi nila pinansin. "Oh, bakit nandito ka? Matagal ka nang hindi miyembro ng pamilyang ito." "Anak, di ba nangako ako kapag magaling na ang nanay niyo, uuwi na ako?" "Magaling? O patay na! Huwag mo kaming paandaran dito ha. Tsaka sino yung babae naghihintay sa labas?" "Ha? Sino yung babae sa labas? Ilang buwan pa lang namatay si mama. Hindi mo na narespeto." "Magpapaliwanag ako mga anak. Kalma lang. Ay, siya si Andrea. Nakilala ko dun sa trabaho ko. Siya nag-alaga sa akin doon. Nagluluto ng pagkain ko, nag-aasikaso sa akin. Hindi ko naman mautusan ng nararamdaman ko eh." "Huwag niyong sabihin, dito niyo patitirahin yan. Hindi siya pwede dito." "Anak, kailangan niyo din ng nanay na gagabay sa inyo. Wala nang nanay niyo, di ba?" "Ngayon mo pa kami sasabihan yan? Kung kailan desidido na kaming lahat nakalimutan ka at tumayo na sa sarili naming paa?" "Hoy, bahay ko pa din to ha. Kaya kahit magalit kayo, dito kami titira." Walang nagawa ang magkakapatid. Mas pinili na lang nilang wag kibuin at wag sabayan sa pagkain ang dalawa. Para sa kanila ay wala silang parte sa kani-kanilang mga buhay. Hanggang sa nakahanap na ng trabaho sa ibang panaderya ang kanilang ama. Tanging ang tiyang Andrea na lamang nila ang naroon sa kanilang bahay. Napilit namang sinisiksik ang sarili niya. Kahit anong gawing kausap sa magkakapatid ay nitango o taas ng kilay, maski lingon ay hindi niya natatanggap na parang wala lang sa paligid nila ang babae. "Basta kayo ha, huwag kayong maaawa. Kabait pa din yan ni Papa." Palaging bilin ni Marvin sa kanyang mga kapatid para hindi sila makalimot kapag nilalambing sila ni Andrea. Sa pagtagal, may napapansin na silang kakaiba sa dalaga na tila may mali dito. Palagi kasi itong balisa sa pagsapit ng hapon at nag-iiba ang boses nito kapag tinatawag sila para kumain ng hapunan. Kapag lahat sila ay nakaupo na, ay lalabas ito at 10 oras na bumabalik at inihingal pa na akala mo sobrang layo ng narating sa pagod nitong ipinapakita. Hindi rin ito kumakain ng maalat na pagkain o di naman kaya ay mga templado. Wala naman itong sakit sa bato dahil wala namang nasabi ang kanilang ama patungkol dito. Marami din itong kakaibang ginagawa.
Mahilig yung magbasa ng librong hindi naman maintindihan ang lingwahe, pero nasasambit niya. Madalas itong nakatulala, tapos tumutulo ang laway na parang siraulo. Kaya nga ang laging sinasabi ni Amara, Nakakadiri. Ano ba nakita sa kanya ng tatay natin? bata kasi si Andrea na nasa 28 anyos pa lamang. Maganda ang muka at katawan nito at sobrang dalagang tingnan, kaya hindi nakapagtatakang kaagad itong pinatulan ng kanilang ama. Isang gabi, habang masaya silang gumagawa ng takdang aralin sa sala, nakita nilang dumating ang kanilang ama na mayroong dalang supot na amoy malansa. Tumutulo pa ang dugo doon, kaya naman sinundan nila yon ng tingin na pumasok naman sa kusina at niyakap ang kabit niya. Inabot niya dito ang supot na tila naglalaman ng karne at abot tenga naman ang ngiti na naiganti ni Andrea sa ama nila. Hindi nila maintindihan kung namamalikmata sila, pero noong tumalikod si Andrea, nakita nilang dumampot yun ng karne at saka kinain at tumatawa-tawa pa. Nandidiri silang natatakot sa kanilang nasaksihan, pero mas pinili nilang magpatay mali siya sa harapan ng kanilang ama. Ano yan si Tiang Andrea? Baka aswang. Posible kasi. Tingnan mo yung mga kilos niya. Pero hindi naman siya nananakit eh. Baka hindi naman siya aswang. May sakit lang sa utak. Subukan lang niya. Kapag may sinaktan siya sa ating magkakapatid, katapusan na ng maliligayang araw niya. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang magkakapatid nang magulat silang biglang sumingit ang kanilang amang kanina pa pala nakikinig sa kanila. Sabi na't dadating ang araw na mapapansin nyo din eh. Wala naman kaming dapat itago sa totoo lang. Hindi naman nananakit ng tao si Andrea. Sadyang hindi lang niya maalis sa kanyang katawan ang sumpang ipinamana sa kanya ng lahi nila. Mabuting tao naman yung tiyang nyo. Ayaw niyo lang pakisamahan kaya hindi nyo nalalaman. O ano tay? Hintayin pa ba nating manakit siya ng tao? Sobrang daming kakaibang ginagawa niyan. Noong hindi naman na lang sakit ni mama, di ka pa umuwi. Kasi pinatulan mo yung babae na yan doon. Meron kang matino at mapagmahal na normal na asawa. Ipagpapalit mo lang sa mas batang aswang? Hoy, sumusobra ka na. Hirap na ako magpatawad. Nakakalimutan nyo na ata ang respect. Natigilan naman silang lahat nang marinig ang sigaw ni Amara na nagmumula sa kusina na tila nasasaktan at nangihingi ng tulong. Kaagad tumakbo ang tatlo at hindi naman nila inaasahan kung anong maaabutan sa loob. Nakita nilang sinasakal ng malahalimaw na itsurang bersyon ni Andrea si Amara na pilit nagpupumiglas. Umaangil si Andrea at tila galit na galit. Sinusubukan itong pakalmahin ng kanilang ama pero hindi nakikinig ang dalaga at gusto talagang patayin si Amara. Pinilit nilang paglayuin ang dalawa. Tinutulak nila si Andrea papalayo para hindi na masumigpit pa ang pagkakasakal kay Amara. Kaagad namang nakalasyon at nagwala ang dalaga. Umaangil yon ng katakot-takot na parang mayroong hayop na sumanib sa kanya. Mas kinagulat naman nila ang pagsasalita ng kanilang ama. Tumigil ka na, Andrea! Sinama kita rito para ilayo ka sa mga aswang mong pamilya. Dahil sabi mo, hindi mo ginusto ang maging ganyan ka. Hindi ko naman inakalang pati anak ko ay sasaktan mo. Alam mo, tama na. Umalis ka na kung ayaw mong ikaw ang patayin namin dito. Alis na! Galit na galit si Edward na sinigawan
ang takot na babae na kaagad namang tumakbo palabas. Doon nila niyakap si Amara. Doon din humingi ng tawad sa lahat ang kanilang ama. Nangako itong hindi na muling hahanap pa ng iba. Nadala lang daw siya ng awa, kaya niya pinatulan si Andrea. Pero kahit ganoon, at matagal nang lumipas, hindi pa rin nila makakalimutan ang kanilang karanasan sa naging kabit ni tatay. Maganda ang naging buhay ni Andrea sa napangasawa niyang negosyanteng si Marwin. Dahil sa edad nilang 30, ay wala na silang mahihiling pa kundi ang magkaroon ng anak. Medyo hirap sila dahil mababa ang matres ni Andrea. Kaya naman nang malaman nito ang tungkol sa hilot, hindi na ito nagdalawang isip at sa kabutihang palad at sa mahabang paghihintay, nalaman niyang buntis siya. Yun nga lang, medyo sensitibo, kaya kinakailangang iuwi pa siya sa kanilang probinsya para doon mamalagi dahil masyadong magulo sa Maynila. Kailangan nating umuwi doon, Andrea. Siyempre, di naman sa pagiging maarte. Pero unang anak natin yan. At matagal natin niyang inintay. Alam mo din yun sa sarili mo. Kaya ko naman kasi dito, Marwin eh. Mas delikado sa probinsya. Makinig ka na lang, Andrea. Sa probinsya, walang polusyon. Alam mo, di ba sinabi ng doktor sa'yo, di ba? Walang nagawa si Andrea noon. Mas gusto sana niyang sabihin sa kanyang asawa, pero alam niyang hindi ito maniniwala. Nag-impake na lang din siya ng kanilang mga gamit at doon na nagpaalam sa mga magulang ni Marwin. Sa probinsya kasi nila Andrea, uuwi ang mag-asawa para matutukan ng mga magulang nito ang kanilang anak sa una nitong pagbubuntis at makakuha din sila ng gabay sa pag-aalaga ng bata. Mabilis ang kanilang naging biyahe sakay ng eroplano. Masaya naman silang sinalubong ng pamilya ni Andrea na tuwang-tuwa namang naroon sila. Kumain sila pag-uwi, nagkwentuhan at nagpahinga. Pagkatapos noon, naisipan naman nilang maglakad-lakad sa lugar. Grabe naman ang hangin dito. Napakasariwa. Marwin, hindi talaga ako komportable dito eh. Magbakasyon na lang kasi tayo. Ay nako, Nasanay kasi sa buhay hayahay, kaya ayaw sa probinsya. Hayaan mo, lugar lang naman ang magbabago eh. Hindi ka ba natatakot sa mga tao dito? Tingnan mo naman ang titig nila sa atin. Akala mo naman binabalatan tayo ng buhay. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng masama. Dayo ka dito, syempre ganyan nila tayo titignan. Hindi mo din ako mapapaniwala dyan sa aswang-aswang mo. Yung bunganga mo naman, baka may makarinig sa'yo. alam kasi ni Andrea kung bakit bawat kilos galaw niya nakakaramdam siya ng takot at hindi mapalagay sa lugar. Lalo pa nang may isang matandang babae ang tumigil sa kanilang harapan at tinitigan silang mag-asawa mula ulo hanggang paa, sabay tawa. Tingin ng masama at panlilisik ng mata. Naglalaway itong tumitig sa kanila na kaagad namang itinaboy ni Marwin dahil sa pag-aakalang baliw ito. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Ano ba? Baliw na nga yung matanda, ganyan ka pa. Nagpunta lang tayo dito. Nag-iba na ugali mo. Hindi mo naintindihan, Marwin. Kapag may nangyari pag masama sa anak natin dito sa lugar namin, hihiwalayan talaga kita. Galit na talaga si Andrea noon. Kaya tumalikod siya at dali-daling pumasok sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang.
Nagkulong lang siya noon sa kwarto at nagmukmok. Alam niyang aswang ang matanda na yon at maaaring balikan pa sila, kaya naman kinausap niya ang kanyang ina. Nangako naman ang mga ito na palagi silang babantayan at kaagad nahihingi ng tulong sa oras na makaramdam sila ng kakaiba. Sa pagsapit ng gabi, ayos naman ang lahat. Normal pa din ang paligid. Pero noong sumapit ang hating gabi, doon na naging kakaiba. Medyo naabala ang tulog ni Andrea. Nakakaramdam kasi siya ng kalabit sa kanyang ulo. Tapos iniikot-ikot yung buhok niya. Binaliwala niya lang yun dahil masyado siyang inaantok. Pero kalabit pa rin ng kalabit. Inisip niya na lang na inaasar siya ng kanyang asawa, kaya panay ito kalabit. Kinabukasan, kinompronta niya ito, pero tinitigan lang siya ng masama at itinanggi ang sinabi niya. Hindi naman daw siya gigising ng ganoong oras para kalabitin at paglaruan ang buhok niya. Nagkibit-balikat na lang si Andrea at hinayaan na lang. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa, kaya naman hindi na lang niya pinilit. Sa mga sumunod pang gabi, patuloy lang ang pangangalabit. Hanggang sa isang gabi, nakaramdam na siya ng inis. Kaagad siyang bumangon at pagharap niya sa kanilang likuran, nakakita siya ng isang maliit na butas sa pader. Doon siya nanigas nang makita ang isang mata na namumulang nakasilip sa kanya. Hindi niya alam ang kanyang magiging reaksyon, kung sisigaw ba siya o mananahimik na lang para hindi makaistorbo. Mabuti na lamang at gumalaw ang kanyang asawa. Doon na nawala ang pulang mata na nakasilip. Hindi na niya nagawa ang matulog pa at naghintay na lang magpaumaga. Nagtaka sa kanya si Marwin, pero hindi na lang niya sinabi ang totoo. Baka kasi awayin lang siya nito, kaya diniretso niya sa kanyang ama ang lahat. Tay, yung kumakalabit sa akin, gabi-gabi aswang yun. Nakita ko yung mata niyang nakasilip kagabi sa butas. Hindi na ako nakatulog ulit kasi natatakot na ako. Aswang? Bakit wala man lang senyales kahit huni man lang? Hindi ko po alam, Tay. Hindi naman po nananakit ang tiyan ko gaya ng sabi niyo na dapat kong maramdaman kapag may aswang. Ay, delikado yan, anak. Magaling magtago ang aswang. Bayaan mo, maglilibot ako mamayang gabi. Nasabi mo na ba kay Marwin? Hindi pa po, Tay. Alam niyo naman po yun, walang balak makinig sa mga ganoong usapan dahil sarado ang kanyang utak. Sige, ako na lang ang kakausap mamaya. Magpahinga ka na at magbawi ng tulog. Masama sa buntis ang nagpupuyat. Tumango si Andrea at natulog na. Napasarap ang kanyang tulog, kaya nakapagbawi-bawi siya. Nakaramdam naman siya ng ginhawa pagkagising. Bumangon siya at nakita si Marwin na galit na nakatitig sa kanya sa tabi ng kanyang higaan. Ano ka ba, Andrea? Binibigyan mo pa ng problema ang mga magulang mo. Aba, ano ba pinagsasabi mo? Gawa ka ng gawa ng kwento patungkol sa mga aswang na yan para makumbinsi mo ko umuwi na tayo, tama? Manahimik ka na kasi. Marwin? Tatay ka ba talaga? Bakit? Ikaw, nanay ka ba? Dinadala ko kayo ng ating anak sa ligtas na lugar dahil sensitibo kayo. Mahirap pang intindihin yon. Ikaw ang hindi makaintindi, Marwin. Akala mo ba ganun lang kadali makakita ng aswang na nangangalabit sa'yo gabi-gabi? Manahimik ka na sa kwentong pangmatanda mo.
Naiiyak na si Andrea, kaya tumayo siya at lumabas ng kanilang bahay. Minabuti niyang tumambay sa bakuran at magpahangin dahil hapon naman na. Nagpapalipas lang siya ng galit at inis nang napansin niyang may isang matanda ang nakatitig sa kanya sa di kalayuan. Pamilyar yun sa kanya at hindi nga siya nagkamali dahil yun din ang matandang nakita nila ni Marvin na pinagbintangan nitong baliw. Hindi siya makagalaw sa hindi malamang dahilan. Nakakaramdam lang siya ng labis-labis na kaba at takot. Habang tinititigan siya ng matanda, hindi niya alam kung bakit parang nakita na niya ito ng malapitan. Sinubukan niyang igalaw ang mga daliri niya sa paa at sa pagkakataong gumalaw ang mga yun ay muli nang bumalik sa dati ang wisyo niya. Nilingon niya ang pwesto ng matanda pero bigo siyang makita yun. Hindi na siya nag-atubiling pumasok sa loob. Hindi niya pa din pinapansin si Marvin nang pumasok siya sa loob ng kwarto. Umupo lang siya sa isang tabi at nagsimulang magbasa-basa. Sumapit ang hapunan. Tahimik lang silang kumain at hindi pa din nag-uusap. Sumapit ang gabi. Nagtaka si Andrea kung bakit bukas pa din ang bintana. Isasarado niya sana pero pinigilan siya ni Marvin. Ano na naman? Puro na lang electric fan. Sariwang hangin naman, Andrea. Yun ang pinunta natin dito. Tapos hindi mo papakinabangan. Marvin, pagod na ako sa hindi mo pag-intindi at hindi pagrespeto sa paniniwala ko. Sige, bukas yung bintana. At kapag may nangyaring masama sa anak ko, sinasabi ko na talaga sa'yo, hihiwalayan kita. Uuwi kang mag-isa sa Maynila. Tumalikod na noon si Andrea at nagtalokpong ng kumot. Mabilis siyang nakaramdam ng antok dahil bukod sa buntis ay pagod din siya. Hindi naman niya inaasahan ang pagsigaw ni Marvin ng 10 oras ng gabi. Nakita niya itong nakatulala habang nanginginig. Kinakabahan siya kaya nilingon niya ang itinuturo nito. At maging siya, nanginginig sa takot habang nasa harapan nila ang isang babaeng kulot na mahaba ang puting buhok na nakatitig at nanlilisik ang mga mata sa tiyan ni Andrea. Nakakatakot ang itsura nito at talagang kikilabutan ka. Hindi sila makagalaw habang unti-unting lumalapit ang matanda kay Andrea. Hinawak-hawakan nito ang tiyan ni Andrea at doon siya namilipit sa sakit. Bumubuka ang kanyang bibig pero walang boses na lumalabas. Nakangisi ang matanda habang panay ang himas doon. Gumuho ang mundo ni Andrea nang maramdaman niya ang pagtulo ng dugo sa kanyang hita. Doon siya napahagulgol at doon naman tinilaan ng nilalang ang mga dugo at saka tumalon sa bintana. Doon lang sila muling nakagalaw. Panay ang iyak at paghingi ng tawad ang ginagawa ni Marvin, pero galit na galit si Andrea sa kanya, maging ang mga magulang nito. Sobrang sakit kay Andrea ang lahat. Kaya naman kinabukasan din, pinalayas nila si Marvin at hindi na hinayaang magpaliwanag pa. Sinabihan na kita at ako pa masama. Mabuti na lamang at may isang salita ako. Maghiwalay na tayo habang buhay, Marvin. Galit na sigaw ni Andrea habang lumuluha. Pumunta sila kaagad sa ospital. Kaagad niraspa si Andrea
Durog na durog ang kanyang pusong makita ang kapirasong laman ng kanyang anak na lumabas sa kanyang puwerta. Nagsisisi siyang hinayaan niyang hindi maniwala sa kanya ang kanyang asawa, kahit madalas niyang maranasan na makalabit ng aswang. Malikot ang mga mata ni Ramon habang sinisipat ang madilim na kapaligiran. Kakaibang takot ang kanyang nararamdaman sa bawat kaluskos na kanyang naririnig sa paligid. Hindi naman niya sinasadya na makabangga ang kinikilalang aswang ng lugar na yun. Hindi din naman kasi siya agad naniwala sa mga paalala ng kanyang mga kaibigan. Akala niya pinaglalaroan lamang siya dahil sa dayo siya sa lugar nila. Ngunit matapos niyang maranasan ang ginawa ni Tonyo, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niyang kunin na ang susi ng sasakyan at dumaan sa likod upang bumiyahe na pabalik. Ngunit laking pagkagimbal lamang nang madatnan niya si Tonyo na nakatunghay sa labas ng pintuan. Maingay ang loob ng sasakyan ni Ramon, kasama ang mga kaibigan na sina Darwin at Carlo. Masaya nilang sinasabayan ang mga tugtugin mula sa radyo ng sasakyan, habang tinatahak nila ang daan pauwi sa lugar nila Darwin. Hindi katulad sa urban na komunidad na kinalakihan ni Ramon. Malayo raw sa kabihasnan ang kinalakihang lugar nila, kaya dito nila niyaya ang city boy na si Ramon upang mag-chill and unwind. Uy, sigurado kayong marami tayong pwedeng gawin dun ah. Uuwian ko talaga kayo. Bahala kayong bumiyahe pabalik. Paninigurado ni Ramon habang nagmamaneho. Nararamdaman naman niya ang mabigat na kamay ni Darwin na humampas sa kanyang balikat bago ito sumagot. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon ba? Wala ka pang tiwala sa amin. Marami tayong pwedeng gawin dun. Pwede tayong mangisda. Enjoyin ang napakagandang view ni Inang Kalikasan. Pwede rin tayong mag-swimming sa dagat o sa ilog na walang babayaran. Malakas na naghalakhakan sina Carlo at Darwin habang pailing-iling naman si Ramon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang tapik-tapikin ni Carlo habang itinuturo ang isang daan. Iliko mo dun. Yan. Yan ang entrada sa lugar namin ni Darwin. Pagbibigay alam nito kaya agad naman na iniliko ni Ramon ang sasakyan. Nagtataka man kung bakit sobrang kipot ng daan na yon. Na tila ba ginawa lang talaga yon para sa isang sasakyan. Napansin din niya na masukal ang daan na yon at napapaligiran ng mayayabong na puno. Tol! Kamuntikan pang mairangkada ni Ramon ang sasakyan dahil sa gulat at napadiin ang tapak niya sa gasolina. Agad naman niyang nilipat ang tingin sa kaibigan na nagpipigil ng tawa. Kabado yan. Wala ka namang ibang katatakutan dito kung hindi yung mga aswang eh. Agad na napakamot ang noo ni Ramon dahil sa sinabi ni Darwin. Gusto niyang magtanong kung bakit naniniwala ito sa mga ganoong bagay. Ngunit pinili na lamang niyang manahimik pansamantala dahil natanaw na niya ang ilang mga kabahayan. Hindi siya makapaniwala kung paano nagkaroon ng tila maliit na bayan mula sa makipot at masukal nilang dinaanan kanina. Agad na nagsambit na muli sila Carlo at Darwin ng direksyon na may kasama pang turo sa kung saan siya titigil. Nagsibaba na silang tatlo at binitbit na rin ang mga dala nila. Nanguna sa paglalakad si Darwin dahil napagkasunduan nila. Sa bahay nito muna pansamantalang tutuloy si Ramon habang nandirito pa sila. Bilang dayo, hindi napigilan ni Ramon na magtingin-tingin sa paligid. Hindi nga nagkamali ang kanyang mga kaibigan
dahil tila ba mas nakahinga siya ng maluwag dahil sa sariwa at malamig na simoy ng hangin sa lugar. Tunay na ibang-iba kumpara ng syudad. Natigilan lamang siya saglit dahil biglang hinila ni Carlo ang parteng manggas ng kanyang damit at nakita na lamang niya ang isang lalaki na mabilis na naglakad pasalungat sa kanila. Siguradong magkakabanggaan silang dalawa kung hindi siya hinila ng kaibigan. Uy! Angas nun ah! Sambit ni Ramon, ngunit agad siyang pinatahimik ni Darwin. Shh! Baka marinig ka. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo dito. Lalo na dyan kay Tonyo. Seryosong payo ni Darwin na ipinagtaka naman niya. Hindi niya mapigilan na mag-isip kung anong klase si Tonyo at tila ba may kinatatakutan si Darwin dito. Bakit naman? Anong meron sa kanya? Agad siyang inakbayan ni Carlos pagkatapos niyang magtanong. Saka na natin pag-usapan kapag nandoon na tayo kila Darwin. Bumungad ang katahimikan sa kanilang tatlo nang buksan ni Darwin ang pinto ng bahay. Pare-pareho silang hinihingal dahil may kalayuan ang bahay nila Darwin kaysa sa iba. Halos sabay-sabay silang napasalampak sa sofa dahil sa sobrang pagod. Ilang minuto ang lumipas nang biglang tumayo si Darwin at humarap sa kanilang dalawa para sabihin na kukuha lang siya ng inumin at mag-aayos na rin sa kung ano ang pwedeng makain nila sa mga oras na yon. Tinuro na rin ni Darwin ang dalawang pinto na pwede nilang pagpilian kung ano ang gusto nilang gamitin. Agad na pumasok si Ramon sa kwartong napili at ibinagsak ang katawan sa kutsyon na nasa papag. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagod mula sa mahaba nilang binyahe kanina. Muli niyang nilibot ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Hindi rin niya napigilan na magtaka dahil inaasahan niya na makikilala niya ang mga magulang nila Darwin at Carlos pagpunta nila rito. Ngunit wala silang nadatnan na kung sino man na nandirito. Wala rin namang nababanggit ang dalawa niyang kaibigan. Tuluyan na sana siyang hihilahin ng antok nang sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang niyang ibinaling ang paningin sa may bintana. Bahagya siyang hindi makagalaw dahil sa sobrang pagkagulat na may kahalong kaba dahil mula sa bintana. Natanaw niya ang isang lalaki na matamang nakatingin sa kinaroroonan niya. Medyo malayo naman ang pwesto nito, ngunit natatakot siya dahil baka takbuhin ng lalaki ang ilang dipang layo nito sa bintana. Nang makabawi sa pagkakabigla, minabuti niyang sipatin na mabuti ang lalaki at muling umahon ang takot sa kanyang dibdib nang mamukhaan niya kung sino yun. Ito yung lalaki na nakasalubong nila kanina na muntik niyang makabanggaan. Sisipatin pa sa niya itong muli nang marinig niya na may kumatok sa kanyang pintuan. Tol! Kain muna tayo! Labas ka na muna! Sige! Susunod na ako! Sagot niya. Agad niya muling nilingon ng bintana. Ngunit paatras siyang napabagsak sa sahig dahil nakadungaw na sa bintana ang lalaki na di pa ang layo kanina. Malalalim ang ginagawang paghinga ni Ramon dahil sa pinaghalong takot at kaba. Sinalubong niya ang mga mata nitong matiin pa ring nakatingin sa kanya. Wala itong sinasabi na kahit ano, ngunit kinakatok nito ng paulit-ulit ang kahoy na bintana. Napakunot ang noo niya dahil pamilyar sa kanya ang tunog na nililikha ng pagkatok na yon ng lalaki. Ngunit hindi lamang niya mapagtanto kung ano yon.
Muli siyang nabigla dahil biglang bumukas na ang kanyang pinto at iniluwan yon si Darwin. Nakita niya kung paano umalis at tumakbo papalayo ang lalaki, habang pawisan naman ang kanyang kaibigan na agad siyang tinulungan na tumayo. Uy! Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo si Tonyo? Uy! Sumagot ka! Gusto sanang ikalma na muna ni Ramon ang kanyang sarili bago niya sagutin ang kaibigan. Ngunit, inalog-alog naman siya nito na parang nawalan siya ng malay, kaya hindi na niya napigilan ang sarili na hampasin ang balikat nito at sumenyas na sandali lamang. Agad din itong tumigil at hinayaan siya na huminga. Nang tuluyan niyang mabawi ang kanyang hininga at lakas, niyaya niya si Darwin na lumabas ng kwarto at sinabing saka na niya sasabihin pagkakain nila. Hindi nga. Buti hindi ka natakot na masyado. At maihi dyan sa salawal mo. Isang malakas na pagbatok na lang ang isinagot ni Ramon kay Carlos matapos marinig ang sinabi nito sa kinuwento niya. Ngunit agad na napalitan ng seryosong ekspresyon ang mukha ng mga kaibigan niya matapos ang ilang saglit na tawanan. Pero, sa totoo lang Ram, mag-ingat ka kay Tonyo. Mukhang nakuha mo ang atensyon niya. Baka ikaw ang biktimahin niya ngayong gabi. Muling dinaga ang dibdib ni Ramon dahil sa sinabi ni Darwin. Ngunit pinili niyang hindi na muna yun ipahalata. Biktimahin? Sa paanong paraan? Tanong niya na tila ba baliwala lang, ngunit tuluyan na siyang natatakot. Nakita niya kung paano sinipat ng mga kaibigan ang kapaligiran bago siya tuluyang sagutin. Tol, maniwala ka sa hindi. Aswang si Tonyo. Alam kong mahirap sa yung paniwalaan ng mga ganitong bagay pero nagsasabi kami ng totoo. Siguro sa nangyari kanina. Alam mo namang may iba kay Tonyo, hindi ba? Kaya Ram, mag-ingat ka pa rin. Nandito naman kami at kargo ka namin kung sakali man na may anumang masamang mangyari sa'yo. Mahabang pagpapaliwanag ni Carlo sa kanya. Hindi man niya tuluyang maproseso sa kanyang isipan ang mga nalaman. Pinili na lamang niyang maniwala sa kaibigan. Grabe naman Carlo. Kikiligin na ba ako niyan? Biro niya. Ngunit tinulak na lamang siya papalayo ng kaibigan at sabay pa silang nagtawanan. Hoy! Huwag kayong tumawa dyan. May problema tayo. Napatingin silang dalawa kay Darwin na hindi nila namalayan na umalis pala. Sabay pa silang napakunot ang noo dahil sa sinabi nitong may problema sila. Kailangan nating mamili ng pagkain. Kulang pala yung dala natin. Carlos! Tayo na lang bumili dahil pareho naman natin kabisado yung daan kahit madilim na. Ram, hintayin mo na lang kami ha. Mabilis na kami. Tumango na lamang si Ramon at tinignan ang papalayong figura ng mga kaibigan habang tuluyan naman na sinakop ng kadiliman ang kapaligiran. Paupo pa lamang siya sa sofa nang makaramdam siya ng takot kaya madalian niyang sinara ang mga kahoy na bintana at pinto. Muli niyang naalala ang mga sinabi ng kaibigan dahil upang lalo siyang lukubin ng takot at kabahan. Gusto lang niya talagang magbakasyon malayo sa syudad. Bakit kailangan pa niyang maranasan ito? Iba't ibang tunog ang naririnig niya sa paligid. Hindi na niya alam kung paano mananatiling ignorante sa mga kaluskos at huni na naririnig niya. Dahilan upang lalo siyang kabahan at panghilakbutan. Malikot ang mga mata ni Ramon habang sinisipat ang madilim na kapaligiran.
Kakaibang takot ang kanyang nararamdaman sa bawat kaluskos na kanyang naririnig sa paligid. Hindi naman niya sinasadya na makabangga ang kinikilalang aswang ng lugar na yun. Hindi din kasi siya agad naniwala sa mga paalala ng kanyang mga kaibigan. Akala niya pinaglalaroan lamang siya dahil sa dayo siya sa lugar nila. Ngunit matapos niyang maranasan ang ginawa ni Tonyo, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niyang kunin na ang susi ng sasakyan at dumaan sa likod upang bumiyahe na pabalik. Ngunit laking pagkagimbal lamang nang madatnan niya si Tonyo na nakatunghay sa labas ng pintuan. Katulad kanina, matiim pa rin ang tingin nito sa kanya. Dahilan upang hindi siya makakilos agad nang walang ano-ano siya nitong hinila papalayo sa bahay. Sisigaw na sana siya nang bigla naman itong ibinuka ang kamay niya at sumulat na mga letra sa kanyang palad. Aswang? Sambit niya sa kung ano ang sinusulat ni Tonyo sa kanyang kamay. Mabilis naman na tumango si Tonyo at muling sumulat. Kaibigan? Sila Carlo at Darwin? Aswang? Pero naputol ang sasabihin niya nang bigla siyang hinila ni Tonyo at hinugot nito ang itak na nakasabit sa may baywang nito. Agad rin na sinulyapan ni Ramon kung saan ito itinutok ni Tonyo at nagulantang ang kanyang buong pagkatao nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na hubot-hubad na papalapit sa kinatatayuan nila. Agad niyang ikinumpas ang kamay habang bahagyang nakaharap kay Tonyo. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito. Kasabay ang mabilis na pagkumpas ng kanyang kamay habang tinutukan pa rin ang dalawang papalapit na nilalang. Naintindihan pa lamang niya na hindi nakakapagsalita si Tonyo. Kaya kailangan pa nitong magsulat sa palad niya upang masabi ang nais nitong sabihin. Naalala na rin niya kung ano ang tunog na nilikha ng pagkatok ni Tonyo sa bintana kanina. 3 katok na magkakasunod, 3 na mabagal, at 3 ulit na mabilis na pagkatok. Na SOS ang ibig sabihin sa Morse code. Muli siyang sinabihan ni Tonyo na tumakas na at lumayo sa lugar na yun. Sinabi rin nito na matagal na niyang kinakaharap ang dalawa, lalo na kapag may dinadalang bisita sila Darwin at Carlo mula sa syudad para lamang gawing pagkain sa tuwing natatakam ang mga ito sa karne at lamang loob ng tao. Nagmatigas pa si Ramon, ngunit sapilitan siyang itinataboy ni Tonyo upang umalis na. Mabilis na naman siyang itinulak ni Tonyo nang bigla nang umatake sila Carlo at Darwin sa pwesto nila. At nakita rin niya ang mabilis na pag-ilag at pagwasiwas ni Tonyo sa itak. Muling nagtama ang kanilang paningin at sumenyas na naman sa kanya ito na lumayo na naging dahilan upang lumingon si Darwin sa kanyang pwesto. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tumakbo dahil sa hindi niya kayang harapin ang kakaibang kaanyuan nito. Tao pa rin naman ang itsura nito, ngunit tila sa isang mabangis na hayop ang kilos nito. At wala sa sarili na siya nitong hinahabol. Napansin din niya na sarado ang buong paligid na tila alam na ng mga yon ang mga mangyayari. Mabuti na lamang at may kabilisan siyang tumakbo at agad niyang narating ang kinalalagyan ng kanyang sasakyan at sumakay rito. Mabilis niya rin itong napaandar at pinaharurot na ito papalayo. Hindi niya rin aakalain na pasasalamatan niya ang makipot
at masukal na daan na dinaanan nila kanina dahil imposible na siya ritong maligaw. Saka na lamang siya tuluyan na nakahinga nang binabagtas na niya ang highway at may ilang mga sasakyan na rin siyang nakikita. Nag-aalburuto pa rin ang kanyang dibdib, ngunit pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili dahil natatakot siya na baka makauwi siya sa kanila na wala na sa sariling katinuan. Muli niyang naisip na nais lamang talaga niyang magbakasyon, ngunit hindi niya inaasahan na sa bakasyon na nais niya, kabuntik na siyang biktimahin ng kanyang mga kaibigang aswang. Papa, saan na naman tayo titira? Ilang ulit na po tayong palipat-lipat ng bahay, pero hindi tayo nagtatagal at pinapalayas tayo ng may-ari. Malungkot na sabi ni Zack at tila pagod na sa paglalakad. Anak, doon tayo pupunta sa bundok dahil marami pagkain doon. Isa pa, doon na magtatrabaho si Papa para makakain tayo ng masarap. Masiglang sagot ni Mang Domeng. Kahit ang totoo ay pagod na rin siya sa kalalakad, idagdag pa na pilay ang isa niyang paa. Iniwan si Mang Domeng ng asawa noong nadisgrasya siya sa pabrika na pinapasukan. Nabagsakan siya ng malaking bakal sa paa, kaya nagdulot ng malaking problema sa kanilang pamilya. Naubos ang ipon nila, pati ang bahay ay naibenta na. Ang asawa niya ay pinili na umiwas sa hirap ng sitwasyon nila, kaya iniwan sila, pati ang 5 taong gulang na anak, sa poder niya. Anak, nandito na tayo. Papa, bakit po ang baho rito at ang daming basura? Tanong ni Zack, habang bakas sa mga mata ang pagtataka sa nakikita na gabundok ng mga basura. Anak, dito na ako magtatrabaho ngayon. Hindi na kasi ako makapagtrabaho pa sa kumpanya dahil pilay na ang isang pa ako. Isa pa anak, marangal to at makakain tayo ng masarap kapag nakakuha ako ng maraming ikakalakal natin. Nakangiting sagot ni Mang Domeng. Hindi na sumagot ang bata. Sa murang isip ay nauunawaan niya ang sitwasyon nila ng ama. Gumawa ng bahay si Domeng gamit ang mga basurang nakikita niya. Pinagtagpi-tagpi niya hanggang mabuo bilang isang bahay. Ang importante ay may masisilungan sila. Pagkatapos niyang mabuo ang kanilang munting bahay, ay inipon naman niya ang mga karton at ginawang papag upang may mahigaan sila. Papa, nagugutom na po ako. Sabi ni Zack sa ama habang nakahawak sa tiyan. Sandali lang anak, may kukunin lang ako. At tiyak, magugustuhan mo to. Umalis siya at kinuha ang karton ng Jollibee na nakita sa basurahan. May laman na spaghetti at fried chicken na nilalangaw. Inalis niya ang nakabalot na harina sa manok at muling niluto. Anak, ito ang ulam natin ngayong pritong manok. Malambing na wika ni Domeng sa kanyang anak. Wow, Papa! Ang sarap pala ng ulam natin ngayon! Yehey! Tuwang-tuwa at nagtatalon pa sa saya si Zack. Pagkaluto ng pagkain ay masarap nilang pinagsaluhan habang nag-uusap. Anak, ano palang pangarap mo paglaki mo? Biglang tanong ni Domeng sa anak. Papa, paglaki ko po, gusto ko po sanang maging pulis upang mahuli ko po ang lahat ng masasamang tao. May pagmamalaking sagot ni Zack.
Sige anak, magsisikap si Papa upang matupad mo ang iyong pangarap. Sambit muli ni Domeng, kahit ang totoo'y hindi niya alam kung paano niya papaaralin ang kanyang anak. Sa paghahanap nga lang ng makakain, ay hirap na siya. Lingid sa kaalaman ng mag-ama, ay may nakikinig sa kanilang usapan. Isang nilalang na maliit na nakasuot ng kulay pulang damit, pulang sapatos, pulang sombrerong pahaba, at kulay pula rin ang mga mata na nakatingin sa kanila. Napangiti ang nilalang dahil gustong-gusto niya ang mga taong may matataas na pangarap pero walang kakayahang tuparin dahil sa estado ng buhay. Habang nagsasaya siya sa kanyang munting kaharian sa ilalim ng tumpok ng lupa, malapit sa ginawang bahay ni Domeng, ay biglang may narinig siyang boses na tila ba nagdadasal at umiiyak. Diyos ko, tulungan niyo po kaming makaahon sa kahirapan at matupad ng aking anak ang kanyang pinapangarap. Panginoon, gagawin ko po ang lahat upang matupad lang yun. Kaya tulungan niyo po ako sa aking pagtatrabaho dito sa bundok ng mga basura. Dasal ni Domeng habang walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha. Huwag ka nang umasa na tutulungan ka niya, Ginoo. Dahil kung tutulungan ka niya, sana noon pa at hindi ka nakaabot dito sa bagsakan ng mga mababahong basura. Biglang sambit ng maliit na nilalang kay Domeng. Sino ka? Gulat na tanong ni Domeng nang biglang tumambad sa kanyang harapan ang kulay pulang duwende. Ako pala si Gio. Dito ako nakatira sa tumpok ng lupa na tinatapakan mo. Kaya alisin mo yung paa mo at baka putulin ko yan. Singhal ng maliit na duwende kay Domeng. Pagkarinig ni Domeng sa sinabi ng duwending pula, ay agad niyang inalis ang kanyang paa. Akmasa na siyang tatakbo dahil sa takot, ngunit natigilan siya nang muling nagsalita ang duwende. Ginoo, kaya kong tuparin ang kahilingan mo. Ngunit sa bawat kahilingan ay may karampatang kapalit. Nag-isip muna si Domeng kung tatanggapin ang sinabi sa kanya ng duwending pula. Nang maisip ang anak at asawa na nang iwan sa kanya, ay muli siyang bumalik upang makipag-usap. Ano magiging kapalit sa tuwing hihiling ako sa iyo? Seryosong tanong ni Domeng. Sa isip niya ay kahit buhay ang kapalit ay ayos lang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ginoo. Sa tuwing hihiling ka sa akin, ay kailangan mo mag-alay ng dugo at isang puso ng tao habang tumitibok-tibok pa. Ilagay mo sa taas ng aking kaharian ang puso at ang dugo naman ay ipangdilig mo sa lupang ito. Kapag nawala ang puso na inalay mo sa akin, yun na ang hudyat na tinupad ko na ang iyong kahilingan. Gagawin ko ang pinag-uutos mo. Basta, ang unang kahilingan ko sa'yo ay bigyan mo kami ng magandang tirahan. Pagkasabi ni Domeng, ay umalis na siya upang humanap ng unang bibiktimahin. Inabot ng madaling araw si Domeng sa kakahintay kung sino ang unang aakyat sa bundok ng basura. Ilang sandali pa'y may natanaw siyang paakyat habang namumulot ng basura. Isang matandang lalaki na halos hindi na makagalaw dahil sa katandaan. Lumapit siya at nagkukunwari rin na namumulot ng basura.
Nang malapit na siya sa direksyon, ay bigla siyang kinausap ng matanda. Iho, marami na ba ang nakuha mong kalakal? Mas maaga ka pa sa aking nakarating dito Hindi sumagot si Domeng. Bagkus ay kinuha niya ang kutsilyo na nasa likuran ng suot na maruming pantalon at mabilis na inatake ang matandang uugod-ugod. Sinaksak niya sa tiyan ng paulit-ulit hanggang bumagsak. Kinuha niya ang plastik na nasa bulsa para doon ilagay ang dugo at puso ng matanda. Iho, maraming salamat sa iyo at tinapos mo na ang paghihirap ko sa mundong ito. Pero ang ginawa mo sa akin ay labag sa Diyos Ama at may karampatang parusa. Iho, ako na sana ang huli mong magiging biktima. Kahit naghihingalo, ay nasabi ng matanda. Patawad po, Tatang. Pero kailangan naming mabuhay ng anak ko ng marangya. Sabi pa ni Domeng habang hinihiwa ang dibdib ng matanda. Pagkatapos makuha ni Domeng ang puso na tumitibok pa at sariwang dugo, ay dali-dali siyang umuwi sa kanyang tinitirhan. Pagdating niya sa lugar kung nasaan ang lupang tinitirhan ng duwending pula, ay agad niyang nilagay ang puso sa ibabaw at diniligan niya ng dugo ang buong tumpok ng lupa. Kaibigan, nandito na ang hinihingi mo sa akin. Sana tuparin mo ang iyong sinabi na magkakaroon kami ng magandang tirahan ng aking anak. Sigaw ni Domeng. Naghintay siya upang malaman kung totoo nga ang sinabi sa kanya ng duwending pula. Ngunit nakatulog na lang siya, ay hindi pa rin nawawala ang puso na inalay niya rito. Ilang sandali pa'y bigla siyang ginising ng kanyang anak. Papa! Papa! Gumising ka po diyan! Nakatulog po kayo sa labas ng bahay. Doon po kayo matulog sa loob at malamig na po rito sa labas. Iminulat ni Domeng ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Agad tumambad sa kanya ang magarang bahay. Anak, bakit tayo nandito? Kaninong bahay yan? Biglang tanong ni Domeng sa kanyang anak. Si Papa naman. Baka tulog pa po kayo. Atin po ang bahay na to, Papa. At matagal na tayong nakatira rito. Simula nang iwan tayo ni Mama. Sagot ni Zack na nagpagimbal sa kanya. Naalala ni Domeng ang kanyang kahilingan sa duwending pula. Totoo ngang nagkaroon sila ng magarang bahay. Hindi pa rin makapaniwala na pumasok si Domeng sa loob ng bahay. Napanganga siya sa ganda na nakikita. Ngunit bigla siyang nalungkot sa isipin na kailangan niyang humanap ng trabaho upang may makain sila ng anak. Napasulyap siya sa paa at naalala na paano niya magagawa yun kung may iniinda siyang kapansanan. Naisip niyang bumalik sa bahay ng duwende upang muling humiling na pagalingin ang kanyang paa. Bago pumunta sa bahay ng duwende, ay pumunta muna si Domeng sa bundok ng basura. Inintay niya na sumapit ang gabi upang makapangbiktima ng tao para maialay ang puso at dugo. Ilang oras din siyang naghintay hanggang sa may nakita siyang dalawang batang naglalaro. Nilapitan niya ang dalawa. Bata, saan mga magulang ninyo? Gumagabi na. Bakit nandito pa kayo sa labas at naglalaro? Wala kayong pakialam, Manong. Kasi hindi kayo magulang namin. Biglang sagot ng isang bata kay Domeng.
Kayo lang naman ang inaalala ko, mga bata. Kasi hindi na kayo makakauwi sa mga bahay ninyo. Malakas na sigaw ni Domeng at sinaksak agad sa leeg ang isang bata. Bakit niyo siya sinaksak? Malakas na sigaw ng batang kasama na sinaksak ni Domeng. Huwag kang mag-alala, bata. Kasi ikaw naman ang isusunod ko. Pasindak na sigaw ni Domeng sa batang nanginginig sa takot habang nakatingin sa kanya. Huwag po! Mama po kayo sa akin, Manong! Huling nasambit ng bata bago siya gilitan ng leeg ni Domeng. Halos maligo si Domeng sa pagsirit ng dugo na umaagos mula sa katawan ng dalawang bata. Napangiti naman ang matanda habang dinudukot ang puso ng dalawa. Nang magtagumpay sa krimen ay mabilis siyang nagpunta sa bahay ng duwende. Muling tinupad ng duwending pula ang kanyang kahilingan na pagilingin ang kanyang paa at magkaroon ng magandang trabaho. Ngunit sa kasamaang palad ay paulit-ulit nang pumapatay si Domeng at paulit-ulit na humihiling sa duwendeng pula. Isang gabi ay masarap na natutulog si Domeng nang biglang dumating ang duwendeng pula sa kanyang bahay. Nakangiti habang nakatingin sa matanda na bahagya pang humihilik. Sa isip ng duwende, may isa sa katuparan na niya ang kanyang plano ngayong gabi. Balak niyang kunin ang katawan ni Domeng. Domeng, salamat sa iyo dahil matutupad na ang pangarap ko na maging isang tao. Dahil sa paggawa mo ng masama at pagpatay mo ng paulit-ulit, ay sinusunog mo na ang iyong kaluluwa sa impyerno. Nakakapangilabot ang boses na sambit ng duwendeng pula. Umusal siya ng sagradong dasal upang alisin ang kaluluwa ni Domeng sa kanyang katawan at siya na ang papalit. Nagising si Domeng nang may marinig siyang tila nag-uusap at nanlaki bigla ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang sarili na kausap ang anak na si Zack. Panaginip ba ito? Tanong ni Domeng sa kanyang sarili. Hindi ka nananaginip, Domeng, dahil ang lahat ng ito ay totoo. Pinalasap ko sa iyo ang marangyang buhay upang makaalis na ako sa lupang pinagkulungan sa akin ng aming hari. Ang mga puso at dugo ng tao na inalay mo sa akin ay sila ang naging susi upang ako'y makalaya. Ang pagkatao at katawang lupa mo na sobrang sama at sobrang gahaman ay ito rin ang gagamitin ko para maghasik ng lagim dito sa mundong ibabaw. Ang kaluluwa ni Domeng ay mapupunta sa katawan ng duwende at siya ang papalit sa maliit na nilalang na nakatali ng kadenang ginto upang hindi makaalis sa tumpok ng lupa. Eksaktong pagkatapos sabihin ng duwendeng pula kay Domeng ang plano, ay biglang may humila sa kanyang kaluluwa na mga maliliit na nilalang na nakasuot ng kulay berde. Nagpupumiglas si Domeng dahil sa lumukob na takot at ayaw sumama sa mga nilalang. Pagkatingin niya sa anak, ay napaluha siya at nanlaki ang mga mata nang makita na umiikot ang lieg ni Zack. Kapag hindi ka sumama, ay papatayin ko ang anak mo.
Wag! Wag mong gawin yan! Maawa ka sa anak ko! Naawa ka ba sa mga pinatay mo at inalay mo ang mga puso nila kasama ang dugo upang matupad lang ang mga kahilingan mo? Naawa ka ba, Domeng? Nakangising tanong ng duwending pula. Binitawan ng duwende ang wala ng buhay na si Zack. Dilat pa ang mga mata na nakatitig sa kanya. Nilamon ng lupa ang malakas na hiyaw ni Domeng. Bago siya tuluyang maglaho, kasama ang mga nilalang na nakasuot ng kulay berde, ay naisigaw pa niya ang pangalan ng anak. Magsisiman siya ay huli na ang lahat. Ngayon ay siya na ang magiging bilanggo sa kaharian ng duwending pula. Nang mawala sa paningin ng duwende na ngayon ay nasa anyong si Domeng, ay masaya siyang lumabas ng bahay. Pasayaw-sayaw pa siya. Sa isip ay malaya na siya at magagawa na niya ang lahat ng gustong gawin. Masama man o mabuti, basta ang nasa isip niya ay papatayin niya ang sino mang humadlang sa kanya. Sa liblib na lugar ng South Cotabato, naninirahan si Lucy kasama ang kanyang mga magulang. Sa mura niyang edad ay halata na sa mukha nito ang kagandahan na tila ba sa isang anghel na namana niya sa kanyang ina. Masaya ang pamilya ni Lucy kahit hamak lang na magsasaka ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa isang mall sa syudad. Isa itong sales lady at 3 beses sa isang linggo ito umuuwi sa kanilang munting tirahan para magdala ng kanilang kakainin sa araw-araw. Ngunit dumating ang araw na hindi nakauwi ang kanyang ina at sobrang nag-aalala ang kanyang ama. Hindi na nakakatulog ang kanyang ama tuwing gabi sa kakaisip sa kanyang ina kung napaano ba ito. Papa, matulog na po tayo. Bukas darating na po si Mama at may dala siyang pasalubong sa atin. Masayang wika ni Lucy sa kanyang ama. Sige na anak, matulog ka na at susunod na ako. Pupuntahan ko lang ang maalaga nating hayop sa likod bahay at baka may ahas na naman na makapasok. Pabawasan naman ang mga alaga natin. Sagot ng ama ni Lucy sa kanya. Hindi na sumagot si Lucy sa tugon ng kanyang ama kasi alam niya na iiyak na naman ito sa likod bahay at doon ay iinom na naman ng tuba upang makatulog. Batid ni Lucy na mahal talaga ng kanyang ama ang kanyang ina at ito lang ang bukod tanging buhay niya. Lumipas ang isang buwan ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ina. Nagkaroon na rin ng malubhang sakit ang kanyang ama. Hindi na kasi ito kumakain at minsan hindi na rin ito natutulog. Kaya nakaratay lang ito sa higaan nila at madalas itong umiiyak. Habang pinupunasan ni Lucy ang katawan ng kanyang ama, ay napansin niya na halos may butas ang balat nito sa likod. Nagtataka din siya kung bakit ganun karami at halata niya na sinipsip ang dugo nito at may mga ngipin pang nakabakat. Papa, bakit napakaraming butas ang balat ninyo sa likod? Na tila ba sinipsip ang inyong dugo? Biglang tanong ni Lucy sa kanyang ama. Nang marinig ng kanyang ama ang sinabi ni Lucy, ay humagulgol ito sa pag-iyak na halos sumisigaw na. Niyakap ni Lucy ang kanyang ama sa sobrang awa at pinapatahan niya ito. Ngunit nang nagsalita ang kanyang ama, ay doon na nangilabot si Lucy sa kanyang nalaman. Anak, alam ko nakakaintindi ka na. Panahon na siguro upang malaman mo ang katotohanan. Anak,
Ang iyong ina ay isang mandurugo, isang uri ng aswang na mahalin tulad sa isang vampira. At ang mga butas sa aking likuran ay siya ang may gawa. Hindi niya alam, anak, na alam ko ang katotohanan tungkol sa kanya. Hinahayaan ko lang na gawin niya ito sa akin, anak. Kasi alam ko na mahal niya ako. At hindi niya lang mapigilan ang sumpa ng dugo ng kanyang pagiging mandurugo. At nauuhaw siya sa dugo ng tao. Anak, darating din ang araw na magiging katulad ka niya. Mahabang paliwanag ng kanyang ama habang walang umpay sa pag-iyak. Hindi makapaniwala si Lucy sa narinig sa kanyang ama, kaya lumabas ito ng bahay at tumakbo patungong ilog, at doon niya ibinuhos sa ilog ang kanyang mga luha. Ilang oras din siyang naroon upang ilabas ang kanyang sama ng loob. Pagkatapos ay bumalik na rin siya sa kanilang bahay upang pakainin ang kanyang ama. Papa, kakain na po tayo! Sambit ni Lucy habang dala nito ang kanin at gulay na siya ang nagluto. Ilang beses niyang tinawag ang kanyang ama, ngunit hindi na ito sumasagot. Hinawakan niya ang balikat upang humarap ito sa kanya para mapakain na niya. Ngunit nang naramdaman niya na sobrang lamig na ng katawan ng kanyang ama, ay dahan-dahang muling tumulo ang kanyang mga luha. Ramdam ni Lucy na wala na ang kanyang ama at humagulgol na lang siya na nakayakap at paulit-ulit na sumisigaw. Papa naman, gumising ka dyan! Paano na ako kung iiwan mo rin ako? Papa! Papa, wag mo akong iwan! Sambit ni Lucy na umiiyak habang nakayakap siya sa kanyang ama na wala ng buhay. Inilibing ni Lucy ang kanyang ama malapit sa kanilang tirahan at namuhay siyang mag-isa sa pusod ng gubat at hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng kanyang ina. Lumipas ang 6 na taon ay ganap ng dalaga si Lucy at lumabas na rin ang angking kagandahan nito. Habang masaya siyang naliligo sa ilog, ay hindi niya alam na may nakamasid sa kanya sa di kalayuan. Isa itong mangangaso at napadaan ito sa kanyang munting tirahan at nakita siya na nakahubot-hubad na naliligo sa ilog. Nilapitan niya ng dahan-dahan si Lucy dahil hindi na niya mapigilan ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Wala ring kamalay-malay ang dalaga na may panganib na papalapit sa kanya. Huli na nang malaman ni Lucy na may tao sa kanyang likuran na tinakpan ang kanyang bunganga at hindi na siya makagalaw. Huwag kang sumigaw at huwag kang magtangkang lumaban dahil kapag ginawa mo yun, gigilitan ko lig mo. Panindak na sambit ng mga ngaso habang hawak nito ang kanyang itak na bagong hasa. Walang nagawa si Lucy ng oras na yun dahil sa sobrang takot napatayin siya ng lalaking may hawak na itak at nakabaon na ang talim nito sa kanyang liig. Kaya hinayaan na lang niya na lalaki na babuyin siya. Ginahasa si Lucy ng paulit-ulit at ramdam niya ang sakit at hapdi sa kanyang katawan. Halos maubos ang luha ni Lucy sa pagmamakaawa sa lalaking gumagahasa sa kanya. Dahil hindi na niya kaya ang sobrang sakit. Subalit, parang bingi lang ang lalaki na parang wala siyang naririnig. Dahil ang nasa isip lang niya ay ang kanyang pagkahayok sa laman. Dahil sa walang tigil na pambababoy kay Lucy, ay nawalan siya ng malay at nagising siya na wala na ang lalaking gumahasa sa kanya. Pero ramdam pa rin niya ang sobrang sakit ng kanyang katawan,
kaya sumigaw ito ng ubod ng lakas habang siya ay umiiyak. Mama! Asan po kayo? Sobrang sakit, Mama. Tulungan niyo po ako. Kailangan ko po kayo ngayon, Mama. Umuwi na kayo! Sambit ni Lucy habang nakatingala sa liwanag ng buwan, habang paulit-ulit niyang tinatawag ang kanyang ina. Ilang sandali lang, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan. Bigla siyang nanginig at hindi na niya mapigilan, kaya napahiga siya sa lupa at nagpagulong-gulong dahil may nais kumawala sa kanyang katauhan. Nararamdaman ni Lucy na tila ba humahaba ang kanyang mga ngipin at tumitigas ang kanyang dila. Unti-unti ring humahaba ang kanyang mga kuko. Ang kanyang matay nagiging mapula na. Kakaiba din ang kanyang pangamoy. Naaamoy niya ang bawat dugo ng mga hayop na nasa kanyang paligid. Ilang sandali pa'y tinubuan siya ng pakpak na halintulad sa isang paniki. Nang matapos kumawala ang dugo ng pagiging mandurugo niya, ay napalitan ang kanyang kagandahan ng isang nakakapangilabot na nilalang na walang alam gawin kundi uminom ng sariwang dugo ng tao. Pakiramdam ni Lucy ng oras na yun ay sobrang lakas niya at kaya na niyang gawin ang lahat, kaya lumipad siya sa himpapawid upang hanapin ang bumaboy sa kanya. Habang lumilipad siya, ay biglang naamoy niya sa di kalayuan ang dugo ng gumahasa sa kanya. Gang! Nakauwi na ako! Wika ni Richard sa kanyang asawa. Oh, bakit ginabi ka na? Nasaan ang huli mong dala? Alam mo nung wala na tayong pagkain. Anong lulutuin natin kung wala ka na huli? Bulahaw ng asawa ni Richard sa kanya. Hayaan mo na. Bukas panigurado may huli na ako. Sagot ni Richard at dumiretso ito sa higaan upang matulog. Napaka-inutil mo talaga. Wala kang kwentang mga ngaso. Sana wag ka na magising. Sambit muli ng asawa, galit na galit ito sa batugan niyang asawa. Hindi na muling sumagot si Richard at iniisip pa rin niya kung gaano kasarap ang babaeng ginahasa niya kanina. Subalit hindi rin niya alam na si Lucy sa anyong mandurugo ay nasa ilalim ng kanilang bahay. Sa ilalim ng silong kung saan sila natutulog ng kanyang asawa. Dahil sa sobrang pagod ni Richard sa pangbababoy niya kay Lucy, ay agad siyang nakatulog at nakadapa sa sahig na gawa sa kawayan. Yun na ang pagkakataon ni Lucy upang patayin at kainin ng buhay si Richard. Pinatigas ni Lucy ang kanyang dila na animoy tubo na may butas sa gitna at hinanap niya kung nasaan ang pusod ni Richard upang doon niya papasukin ang kanyang dila. Walang kahirap-hirap pumasok ang dila niya sa pusod ni Richard na hindi man lang nakaramdam ng sakit ang lalaki. Ang laway kasi ng mga mandurugo ay parang may pampamanhid na hindi makakaramdam ang kanilang mga biktima ng sakit habang iniinom nila ang mga dugo nito. Dumadaloy na ang sariwang dugo ni Richard sa dila ni Lucy, kaya parang lamok na uhaw ito sa dugo na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Halos naging butot balat naman ang katawan ni Richard bago siya nakaramdam na para siyang mamamatay. Kaya sumigaw ito ng ubod ng lakas sa kanyang asawa dahil hindi na siya makagalaw dahil kaunti na lang ang natitirang dugo sa kanyang katawan. Gang! Tulong! Tulong! May nakapasok sa pusod ko at hinihigop nito ang aking dugo! Malakas na sigaw ni Richard sa kanyang asawa dahil hindi na talaga siya makagalaw.
Nagmamadaling tinungo ng kanyang asawa ang kinaroroonan niya. Subalit, huli na ang lahat. Patay na si Richard na dilat pa ang mata. Ngunit biglang nagimbal ang kanyang asawa nang makita nito na may dila sa pusod ni Richard, at nang sinilip niya ay nakita niya ang nakakapangilabot na muka ng isang nilalang na nakatingin sa kanya mula sa silong nila. Aswang! Aswang! May aswang dito sa bahay! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko pinatay ng aswang! Paulit-ulit na sigaw ng asawa ni Richard hanggang sa ito ay nawalan ng malay sa sobrang takot sa nilalang na nakita niya sa silong ng kanilang bunting tirahan. Nagdagsaan ang mga kapitbahay nila upang sila ay tulungan. Ngunit wala na doon ang mandurugo. Lumipad na ito sa himpapawid habang dinidilaan nito ang kanyang labi na parang nakulangan pa siya sa dugo ni Richard. Lumabas pala ang dugo ng pagiging mandurugo ni Lucy nang nawala ang kanyang pagkabirhen. Ito pala ang nagsisilbing harang o kandado upang hindi makalabas ang demonyo sa kanyang katauhan. Ngayon ay wala nang pakialam si Lucy. Ang nais na lang niya ay makatikim muli ng sariwang dugo ng tao. Lumipas ang isang buwan. Gabi-gabi na lang ay may mga kalalakihang namamatay, at tulad ni Richard ay ganoon din ang ikinamatay. May butas ang mga pusod at naubusan ng dugo sa katawan. Ang lahat din ng mga ito ay nakuhubot-hubad nang matagpuan nila ang mga bangkay. Kaya naging alerto na ang lahat ng tao sa lungsod ng South Cotabato. Halos lahat ng bahay ay may mga asin at bawang sa bawat bintana at pintuan. Dahil nga nalaman nila na lalaki lang ang pinapatay nito, ay hindi na nila pinapalabas ang kanilang mga asawa at anak na lalaki sa tuwing sasapit ang dilim. Isang gabi, habang nagiinuman sina Borja at David, ay napag-usapan nila ang gumagalang mandurugo. Hindi sila natatakot sa nilalang na ito kasi sila ang siga sa lugar na yon at sila rin ang kilalang basagulero na walang kinatatakutan. Pre, bakit ba ang lahat ng tao rito takot sa aswang ng umiinom ng dugo? Pag ako nakakita sa kanya, dugo niya ang iinumin ko! Sambit ni David sa kanyang kaibigan dahil wala talaga siyang kinatatakutan. Pre, lasing ka lang. Huwag mo nang pangarapin na makita natin siya. Kasi alam niya na tayong dalawa ang siga rito. Kaya walang plano yun na magpakita sa atin. Sagot ni Borja kay David sa may hawak nito sa dibdib ng kaibigan. Malaking mama si Borja, ngunit may pagkasilahis. Kaya lagi niyang kasama si David. Kasi sa tuwing nalalasing ito, ay nawawala sa sarili at nakakalimutan niya ang lahat kung ano ang nangyari sa kanya. Lumipas ang ilang oras, ay hindi na makatayo si David at makapagsalita. Kaya napangiti si Borja at inalalayan niya ito. Dinala naman niya sa masukal na damuhan at doon na naman niya pagsasamantalahan ang walang kamuwang-muwang na kaibigan. Pre, in love talaga ako sa iyo. Kaya hindi ako nanghihinayang na maubos ang sweldo ko sa iyo. Kasi pagkatapos natin mag-inuman, pinapasaya mo ako. Wika ni Borja sa kanyang kaibigang lasing na lasing habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang suot ni David. Ngunit hindi alam ni Borja na ang mandurugo ay lumilipad sa kanyang uluhan. Naghihintay ito ng pagkakataon na sila'y atakihin. Tuloy pa rin si Borja sa kanyang ginagawa nang biglang naaninag niya ang isang anino na lumilipad sa himpapawid dahil natabunan nito ang liwanag ng buwan.
Nilingon ni Borja kung ano ang nilalang na yun, kung bakit ganun na lang kalaki ang anino nito. Doon ay bigla siyang nangilabot dahil ang nilalang na yun ay ang kinatatakutan ng lahat, ang Mandurugo. Kaya napasigaw siya sa takot. "Aswang! Aswang!" Paulit-ulit na sigaw ni Borja habang nakahawak sa kanyang bunganga, sabay takbo. Iniwan ni Borja si David na nakahubot-hubad dahil sa kanyang takot. Kaya napangiti si Lucy dahil hindi na siya mahihirapan sapagkat ang kanyang biktima ay nakahain na sa kanyang harapan. Pinatalim na ng Mandurugo ang kanyang dila upang sipsipin ang dugo ni David. Ngunit nang malapit na ito sa pusod ng kanyang biktima, ay biglang may humawak sa kanyang buhok at ibinalibag nito ng paulit-ulit. "Ikaw palang tinatawag nilang Mandurugo. Bruha ka! Uunahan mo pa ako sa kaibigan ko!" Malakas na sigaw ni Borja dahil hindi niya kayang iwanan ang kaibigan niyang si David na maging biktima ng Mandurugo. Nagpambuno ang Mandurugo at si Borja at walang nagpapatalo sa kanila. Puno ng kalmot at sugat ang katawan nito kasi ginagamit ng Mandurugo ang kanyang matutulis na kuko at ngipin na kasing tigas ng bato. Pero ang Mandurugo na si Lucy ay nangihina na rin dahil sobrang lakas ng taong kinakalaban niya. Hanggang sa tuluyang nawalan ng malay si Borja dahil naubusan na siya ng dugo sa katawan sa daming sugat na natamo sa Mandurugo. Ang Mandurugo naman ay hindi makagalaw dahil nabalian ito ng buto nang ilang beses siyang ibinalibag ni Borja at inabutan siya ng sikat ng araw at bumalik siya sa katauhan ni Lucy. Ilang sandali pa'y nagdagsaan na ang mga tao at nakita nila na may dalawang malaking pakpak ng paniki na katabi ni Borja at may hugis tao na naging abo. Pinaniniwalaan nila na pinatay ni Borja ang Mandurugo gamit ang kanyang lakas, subalit napatay din siya nito dahil naubusan siya ng dugo. Inilibing si Borja bilang isang bayani ng South Cotabato nang pinatay nito ang Mandurugo. Ngunit hindi na nila nakita si David at para itong bula na naglaho. Ang totoo'y tinulungan ni David si Lucy at isinama niya ito sa Maynila. Kasi nang makita niya ito ay nahulog ang kanyang loob sa maladiwatang kagandahan ng Mandurugo na si Lucy.